Ano yan? Nakawala. Ayan, ngayon pa Ayun lang, pala. kanino wala. Bakit ganun? Kinlik ko naman siya. Ngayon pa lang po nagkaroon ng recording in progress. Alo, alo, Si alo. ma'am, next group na po. Oo Wala nga. lang Group karapatan. 9. Nag-call na ako sa kanya. Baby, anong sabi ni Sir? Ako naman. Sabi ng group 9, magkakasama daw sila ngayon. So, isang account lang yung i-open nila for Si Albert. online. Ano po, ma'am? Isang account lang yung open nila para sa presentation nila. Okay. Isa lang daw yung ano. Isang lugar lang sila. So, ano na lang. Isang account lang yung i-open. Unless kailangan separate. Ayun na sila. Security group. Panel, ano po? Gusto niyo po, okay lang po ba sa inyo isang account lang sila? Ayan, nakikita naman sa screen. Nasa ng isang member. Ayun. Gitna yung camera. Hindi ba, mag-share screen naman. Or gusto nyo isa-isa? Okay na ba silang tatlo sa isang camera? Sa akin, ma'am, okay lang po. Okay. Sige, share your screen na. O nga pala. Okay. Good afternoon, panel members. Here is Group 9, the security group who will present their findings of their study. I start now. Sure. Kita na ba yung screen? Ay, excuse po. Di bali po ang ano natin ha, yung revision matrix po. Tapos yung ginawa nyo dun sa yung app na nagpapakita dun sa mga actions taken. Tapos yung sa ano na po, yung sa implementation procedures, then the result of your implementation. And so, hanggang sa mga question and answers na tayo. Ha. Thank you po. Kita po ba? Hello po. Hello, hello. Rinig po and kita po. Yeah, kita na si PowerPoint na. Alright, we start now. Good afternoon, panel members and Doc Vivian. Here is the revision matrix last March 4, 2024. And the first comment or suggestion by the panelist named Prof. Rias Agum is to implement an aging algorithm to prioritize guards that had the longest time pass since their last job request. And here's our action taken. Pwede pong banggitin po muna namin lahat ng comments and suggestions bago po namin ipakita sa deployed system. Oo. Revision matrix first. Okay, so what we did for that suggestion po is we implemented the aging algorithm po na sinuggest po ni Ma'am Sagong based po dun sa date po na na-hire po si guard. So para ma-prioritize din po yung guards na hindi po na-hire for the longest time. And then next naman po is increase the time required before notifying clients of contract renewal. So suggestion po ni Ma'am Nair na make it 1 month po. So yun po yung ginawa po namin. Ang ginawa po namin is 30 days po before the end of the contract, mag-notify na po kay client. Also, to implement the forgot password feature, in-add po namin siya. And gagana lang po siya, of course, sa mga emails na nakaregister po sa client. And then next is suggestion po ulit ni Ma'am Sagong na mag-implement ang gender filter feature na optional din po if gusto po ni client na halimbawa puro babae lang o puro lalaki lang yung gusto niyang i-hire.
Next is comment naman po ni Ma'am Nair. So yung i-remove po yung error visibility sa deployed website. Kasi mayroon po kaming errors po dun kung natatandaan po dyan sa pag-display po ng details. And then mag-implement po ng report generation para ma-summary po yung ibang, halimbawa po summary ng service request or ng deployed request para po ma-view po to ni clients and ni agencies. So next naman po na-mention po ni Sir Basista is yung pag-implement po ng guard removal or replacement feature for agencies. So in case po na may kaso or like nag-expire po yung license, pwede po silang palitan. So ang ginawa po namin dito is we have implemented a guard removal and replacement feature where guards are replaced with another available guard in case of an emergency. So agencies can choose guards to be removed, and pag remove po nila yung itong particular guard na to, a new one will be automatically assigned to the removed guard. And next is guards must have the ability to cancel swap request shifts for other guards. So now po, guards can reject the swap shift request na ginawa po ng ibang guard in case po ayaw po nila tanggapin yung request na mag-fill up po sa shift nila for a certain time period. Also, to add lang din po, yung pag-implement po namin ng guard removal is suggestion din po ni Ma'am Sagong kasi if possible nga po biglang nagkakaso si guard or nagka-problema or nag-resign or na-terminate, pwede po siyang may option po sa agency na tanggalin po siya sa specific service request and nanonotify na rin po si client na ni-remove po tong guard na to and napalitan siya. So, let's check po ngayon yung deployed system. Galing pa. Yes, for Ano mo? Yung agency. Agency. Ano? REs, di mo. Tapos, Di mo alam. kita po ba yung deployed nasa power? Hello po. Hello. Hello po. Kita po ba yung deployed system or yung nasa PowerPoint pa rin po yung share screen? Okay na, system na. Okay. Okay po. Thank you po. So, una po namin ipapakita is yung pag-remove po ng guard. So, may option po dito. Wait, another available construction. So, pwede po niyang i-click tong button na to and then ang ginawa na lang po naming reasons is resigned, terminated, or deceased. Kasi, tas ito pong reason na to is ito lang din po yung mag-show kay client para po ma-maintain pa rin po yung data confidentiality ng specific reasons ni guard kung bakit po siya nawala sa um, service request po na yun. So papakita po muna namin sa ibang agents sa agency side na meron pong extra guard na available. Para meron pong automatically na ma-assign. Punta ko muna sa sa guard. Sa guard. sa Check mo kung meron pong mga available dito. Tulad po ni Ian Bustamante. So, Available po siya. possible po na siya po yung ma-add po na next available cards. So let's try it po. So ayan po, as you can see po, ang napalit na po na information dito is yung next available guard po kanina. And then let's check po ngayon sa guard po na si Ian, yung notification po na napalitan, na if siya po yung ipinalit. And then Bustamante, E0. Yung E, malaki. Yung Ah, Bustamante. Small B. Mobile.
Time na. So, ito na po siya ngayon na na-assign na po siya sa service request po. So next naman po is kay client naman po. So ito naman po yung information po kay client. I mean, notification po kay client na ni-remove po ni agency si guard due to a reason po. So the system has automatically assigned po the next available guard. So makikita niya rin po yun dito. So next naman po is agency ulit. Ay, pakita na rin po pala namin yung report generation po dito. So dito po, ang I mean, ang hinanap po ni Ma'am Sagom last time is yung printable report generation. So, ang ginawa po namin is pwede pong lagay po ng date dito. For example, April. For example po, April 1 to May 31 only. And then let's try to export it po sa PDF. So, ito po siya. Nilagay na rin po namin kung sino po nag-generate and kung kailan po siya nag-generate. So, same din po kay sa incident report summary. Na-export naman po dito lahat po ng summary incident reports po na filed ni client and yung na-receive din po niya. So, balik po tayo ngayon kay agency. Ay, delay yun. So, ngayon naman po, ito po yung reports na available agency. Client Ay, pa rin client. ito. Excellent. Ayun, nakalagay na sa air. Balik po tayo sa may Reports. agency dashboard. This is my reports. So, dito po sa agency side, meron din pong service request report. So, similar po dun sa kanila. Pwede rin po sila mag-export. And pag nangyari po yun, nag-generate po siya ng PDF report. The same goes po sa Client client rating. rating po. So, as you can see, dito po tayo sa client satisfaction report. And pag, ayun. At talabas din po dito yung average card rating and average agency rating. Ganun din po sa Incident incident report summary. Ito po. So, meron din po sa agency side. Ito pong tatlo. Yung report yun. And then, lastly po, yung agents, ay client ulit. Client. Yung nawagit po ni Ma'am Sagom na mag-add kami ng filter for gender, ito nilagay na po namin siya dito, which is optional din po. So if lagay po natin female, female guards lang Lalabas po yung lalabas. Sorry po. And then lastly po is the forgot password. So for So, example, can you hear me? yes yes po. Yeah, ang sinasabi ko doon is when, for example, you are going to, di ba, when somebody request, the output should be a list of guards, not just sa screen. Maybe, let's say, a report or something na you will be able to assign the person. Di ba mag-automatic assignment sa isang request? Meron ba kayo nun? Po, sorry po, medyo malabo po ma'am. Pwede po paulit. Kung wari, kailangan ng isang client nyo
ng list of uh, guard, meron kayo i-deploy, hindi ba automatic doon makikita yung listahan kesa sa makikita lang sa para ka lang query lang yung ginawa nyo eh. Female, tapos yun na. I would like it to be for the decision, for the recommendation of the guard. Oh, Ay ano po, yung balik po kami sa ano po, sa eto po. Bali, yung kabuuan po ng available guards po namin as well as pag-display po ng pag nag-search po and pag nag-filter din po, gawin mo yung number of um, guards, like dalawang. try Kasi po meron, natin. kasi And merong then two. dalawang. Lagyan mo two. Ayan po. Lahat, yung kabuuan po ng available guards po namin, with the search mechanism and the filter mechanism, ang dinidisplay po niya is based po sa priority score, which is the number of certificates and then the ratings po, average ratings, and then yung aging algorithm nga po. So, lahat po ng, ayun nga po, yung buong kabuuan po ng page po na to and lahat po ng function niya, naka-based po sa priority score. So pag kinlik po yung yes, ito pong dalawa, hindi po namin siya pinililik. Yung criteria lang po ng dalawa. And ayun po, pag kinlik po yung yes, matik na po na napunta po na po sila sa ano, pending na service request. Ibig mong sabihin, pag nag-yes ako dito, maa-assign na siya doon sa company. Opo. Let's Yan po. try po, for example. I-fill up po yung request form. Yung start date, end date, saka shift type po. And yung clock and time, location po kung saan po si guard mo. Yung exact address po. Lagay mo location. So, ayan po. So, once na sinubmit po sila, magiging pending na po siya, which is for approval na po kay agency. Okay, so we are now in the client side pa lang. Kala ko Opo. kasi Opo. ang request ay ipinapadala kay guard o company. Bale, ito pong details po na to, ito rin po yung magdi-display po kay agency na which is for kung i-approve niya po or i-reject niya po tong request na to. Okay. So, ibig sabihin, ang mga guards ay nakikita agad ng client at si agency ay hindi nagre-recommend. Like, kuwari, ako yung client, magre-request ako. Tapos sabihin ko na lang sa kanila na I would like to request. So, ang mangyayari, kung client ako, I need to log in, I need to create an account, and then I will request by just automatically hiring everybody. We have an option na ang nangyayari lang ay nagre-request lang ako as a company o dapat ganito talaga? Ano po, yung kailangan po kasi i-fill up yung ano, at least po yung number of guards. Kasi pag yun po yung nangyari, for example po, like nag-request po tayo sa available guards na hindi po tayo mag-filter dito ng ano, ng number. So for example po, isa lang. Tapos yung binanggit niyo po, ma'am, yes po, basically, kailangan po nila mag-register and log in since ayun nga po yung purpose po ng system po namin. So, if like direct po sila re-request po sa agency ng ano, for example, via email po, outside. So, walang email na mangyayari, palaging dito talaga. Opo. Since ayun po yung purpose Okay, po. so another question na lang. Yung aging, paano ko malalaman na nagkaroon ng aging dito? Mapapakita po kasi namin siya sa ano po sa database. Okay, yun yung gusto ko makita lang. Open Pero, mo yung tapusin hindi nyo pa dapat ipakita. Basta mamaya, gusto ko makita yun. Okay. Okay po. Sige. Bale, Doon tayo sa- yung last na po is yung forgot password. Meron ko ba dyang may email na kaya mo access? Play. Di ba naka-register ka na dyan?
Meron po kasi akong ano dito, like, register na account previously para po ma-testing. So, eto po, pag kinas ko po yung send email, magkaka-email po ako. So, and eto po. So, ah, Sorry, so pag sorry. kinlik ko po ito, Ay, ba't admin? admin lang yung account ko dito. Ay, walang ano. Try na lang po kami mag-register ulit. Kasi po yung mga nilagay po naming email sa ano is di naman po siya working email and di po namin siya ma-verify if di po Sige, working sign up. email. Sign up na lang po kami as Okay. agency. So, for example po, nakalimutan po namin agad yung password. Ayun, sige. Forget Lagin password. mo na. Okay. Login. So, for example, nakalimutan ko na po yung ayan, forgot password lang. password. So, yung email isa. Nakatanggap po ng email. So, kinlik ko po ito. So, bale, mag-work lang po yung forgot password if, I mean, sa mga emails po na naka-register na po sa account. And of course, if working email po siya. Po. So, ayun po. Nag-email po siya. Tama yun. Tapos, ayun po, pag nilagay na po na, ito po yung bagong password. So, pag kaya natin kanina, yung 8 characters lang. Ay, siya gagana. Tapos, pag yung mas mahaba. Ayun, nakapag-login na. Ayan po. Yun po yung mga features po na sinuggest po last time. So, Hindi. proceed na po ba kami sa implementation po? Yung aging yung gusto ko makita. Okay po, sige. Database. Doon na po sa Sa database. admin side lang yun. Hindi. Hindi natin ma-pointing sa SQL sa deploy. Ay, oo nga. Sige. Wait lang, mag-load Ayun, kasi. ang bag. Nakaus na po. Hindi pala local. Pangalan ko dito. Admin. Lagay ko na. May finished request ka. Meron si Bustamante. So, ito po, ang nilagay po namin dito, na ano po dito yung last hired po niya, which is yung date po ng end date po ng contract kung saan po siya nakalagay po dati. Tapos sa code po namin, inana po namin siya na naka-add po siya na yung aging algorithm nga po is naka-base po sa last hired date po ng specific card. Ayun ba tayo? Hello, malinaw na po. Agent. Nakikita ko naman. Sige, pakita mo lang paano nangyari yung aging. So, gawa tayo ng bagong request na ano. Na, Yung isa, wala pang last hire. Kasi yung isa mayroon. Kasi mangyayari dun, ma-hire niya to eh. Kasi siya yung may last hire. Ay, di, mali. wait lang. Kung masyadong matagal para mapakita, gumawa na lang kayo ng presentation, pakita nyo lang sa akin. Kung masyadong matagal, kasi makamakulangan tayo doon. Ay, Sige po. Sige po. Sige, email lang natin. Set up pa kasi yan. Po. Set up pa kasi yan. Medyo matagal-tagal.
So, pakibigawan na lang kami kami ng presentation. Baka gusto rin makita ng dalawang panel. Ha? Okay. Okay, diretso na Noted po. kayo. Thank you. Bale, proceed po Proceed tayo na po tayo sa um, sa yun po, sa papunta na pong chapter 5. Based on Storm et al. On 2020, security is a critical concern for organizations across industries. In line with that, the security agencies play a pivotal role in addressing those concerns by deploying security guards to various establishments beyond traditional crime prevention. By Kim et al. On 2017, that's why we create the system called security, and this is a web application connecting agencies, guards, and clients. And the objectives of the study, our general is the primary purpose of security system is to aid security companies in increasing their effectiveness and efficiency with the aid of advanced technical solutions. Security seeks to ease several security service management related issues. And ito po yung specific objectives namin. First po yung to develop a user-friendly interface for clients, guards, and agencies administrator. The second po is to establish a recommendation feature utilizing guard certifications and rating with filtering mechanism and an aging algorithm. Yung first and second po, bali, nakapasok po siya sa ISO 25010. Bali, ano po siya, usability. And the third one is implement a two-way rating system for clients and guards to share feedback and rate each other. Bali, nakapasok rin po siya sa ISO 25010 performance po. And second po is yung facilitate administrative processes by integrating user registration, request approvals, account management functions, and report generation. Bali, mutability naman po ito. And ang next po is to implement an incident reporting feature that allows security guards and clients to efficiently file reports, enhancing system usability and accessibility. Bali, usability rin po ito sa ISO 25010. And the last one is ensure data security and integrity through robust security measures to protect sensitive information and maintain user data confidentiality. Bali, ito naman po is yung security. Ang next po is yung implementation procedures. Bali, may two ways po kami para makapag-survey. Yung first one po is yung online survey via Google Forms. And next po is yung face-to-face survey. Bali, ito po yung forms namin yan. And next, bali, ito po yung online interview with the agency via Zoom. Interview po to kay Mr. Evisa of Commander Security Services. And ito po yung face-to-face survey with guards. Bali, yung nag-ikot-ikot po kami sa iba't ibang like sa Manila, sa Quezon City, at sa iba pa po. And the last one is the online survey with IT expert by Discord. This is our presentation of the system and online survey using G-Forms to the IT expert. Bali, present po namin yung whole system, then nagbigay po sila ng feedback sa amin and nakapag po sila, survey. So next po si Miss Comia. So next naman po is we will go over the results and discussion. So first po, this table shows the frequency percentage distribution of our respondents. So the sampling technique po that we used in our system is purposive sampling under non-probability, which is kailangan po kasi namin ng specific characteristics ng respondents po namin na experts po dun sa security service industry. So that's why security guard, agency, client, and IT experts lang po yung pwede po naming respondents. So as you can see po, we have all in all 103 respondents, and then on the third column naman po, you can see the percentage po ng na-occupy po ng per user or per respondent type sa buong population po. Next naman po is let us go over the features po ng system na nag-answer po din sa general objectives namin and then sa specific objectives. So for our general objective po, so we have successfully created a
security agency management system po with different user roles, so including the agency, clients, and guards. So this is summary lang po ng features po per user. So agencies access ranges from registration ng and profile management, and then pagmamanage po ng guards. And then they can also approve the service request and reject it as well. And then handling of ship exchanges, and then receive incident reports and generate reports also. And then for clients, they can also register, manage profiles, view the available guards, submit service requests, renew contracts, rate guards and agencies, submit incident reports, generate reports, and receive notifications regarding contract renewals, ratings, and guard replacements. So for guard naman po, since we didn't implement po na kaya po nilang sign up ng account. So they have automatic account generation po once na in-add sila ni agency. And then they can also manage their profile, access their service requests. They can rate the client, submit ship exchange request and incident reports, and receive notifications about ship exchanges and guard removals. So now naman po, let us go over the features po ulit ng system namin na nag-answer po dun sa specific objectives po namin. So for our first specific objective, we have successfully achieved our first, as stated po sa discussion po namin sa general objective. So the interface of our system caters to the 3 different user roles with intuitive features such as the registration, profile management, service request, and yung mga nabanggit ko rin po kanina. Next naman po is the second specific objective, which is to establish the recommendation feature. So explain din po namin to kanina sa nung deployed system po namin. So once na-view po ni client yung available guards page, so nakarank na po dun yung guards by priority score based po sa certifications and average ratings. And then aging algorithm po is also added to maintain the visibility of guards that aren't recently hired. So clients can also use keyword searches and filters for preferences like company name, certifications, gender, and location. So this factors po, they create the hybrid recommendation system. So next naman po is to implement the two-way rating system for clients and guards to share comments and feedbacks with each other. So yung ratings po na provided ni guards are visible to the agency and to the guards themselves. Next naman po is the implementation of incident reporting. So what we did po is clients are able to send incident reports to guards and agencies, and then guards can receive reports from clients and send them both to clients and agencies, while agencies naman po can receive reports from both parties. So next naman po is facilitating the administrative processes by integrating user registration and request approval. So agencies and clients po can easily manage their profiles and then also edit their profiles. While guards naman po, they are created by agencies as nasabi ko nga rin po kanina, but they can also update their profiles and add certifications kasi it adds nga po sa priority score din po sa available guards. So clients can also file and cancel service requests if needed, and then it will be submitted po to agencies for approval. And then users can also view request details, and then report generation capabilities enable summary generation for service requests and incident reports. So lastly po is for the data security and integrity. So we used po the Django. It is a Python web framework, and then we use Django admin. Kung natatandaan niyo po kanina yung kung saan po namin dinisplay yung last hired ng field ng guard. So it provides po built-in security against web vulnerabilities like the CSRF or the cross-site request factory. So especially nilalagay po namin to, in-implement po tong CSRF, especially po sa mga forms kung saan nilalagay po yung mga data. So it offers authentication and authorization mechanisms din po, and then also the MySQL
We use it for our database management system, and it also offers security features such as the access control based on user roles and privileges. So now let us go over the user acceptance evaluation naman po based po sa ISO 25010 standards. So in this table po, you can see the usability evaluation. So it shows so it is found that the system can be generally successful in meeting the user needs, and the respondents agree that the system clearly communicates its purpose. And then it is also easy for new users based on the mean score, and then the interface design also enhances facilitating the task completion, and then it also prevents user errors through clear error messages, which is yung mga models nga po na nilagay po namin if may error. And lastly po, it is rated as aesthetically pleasing with the mean score. So additionally, we added po the standard deviation, which ranges from 0.49 to 0.64. And then this low standard deviation suggests po ng low variability in score, signifying that the respondents po consistently agree with their opinion. So all in all, the verbal interpretation for each question for under the usability is strongly agree. Next naman po is the performance efficiency evaluation. So users strongly agreed that the system responds quickly to requests, so it with minimal delays, and then the system also uses resources efficiently to avoid unnecessary strain. And then it is also indicated that it could handle increasing workloads without sacrificing the performance. So again, with the standard deviation ranging from 0.47 and then to 0.54 indicates low variability in scores, suggesting consistent agreement among users din po. And the next po is the maintainability evaluation. So it is assessed that the system is easy to maintain, and then this includes aspects like the modular design with mean for 4.48, their usability, and then the ease of diagnosing problems, and then the ability to modify the system without introducing errors. And respondents also agree that the system is designed for efficient testing. And again, with the standard deviation ranging from 0.55 to 0.62 indicates low variability in scores. And then it suggests consistency in respondents' perceptions in maintainability aspects. So last for the standard, which is the security evaluation. So it is said that the system protects the user data. So respondents have agreed that the system keeps the information confidential, and then it prevents unauthorized data changes, and then allow users to be held accountable for their actions. Meron po din sa Django admin namin na malalaman po yung mga actions po ng per users po na ginagawa po nila sa system. And then with the standard deviation po ng 0.54 to 0.62, it indicates low variability in scores that suggest consistency in respondents' perception in security aspects. So this is the general interpretation naman po. Kinuha po namin yung overall mean po per standard po ng ISO 25010 na ginamit po namin. So here in this table, it shows the means for the performance efficiency, usability, security, and maintainability. So all in all, the mean for all the standards is 4.59, which is strongly agree. So it further confirms that the system adheres to the ISO 25010 standard, highlighting the excellence in performance, usability, security, and maintainability. So next we will talk about the summary, conclusions, and recommendations. So here, for every objective, we have a separate conclusion. So firstly, the specific objective is about the creation of a user-friendly interface. So the security system successfully implements intuitive design principles and efficient navigation pathways, as we can see
from the strong agreement from respondents regarding effective communication of purpose and ease of learning from new users. This can be seen from the different high mean scores across these two variables. And next is our objective about the hybrid recommendation. The recommendation feature leveraging GUARD certifications and ratings streamlines GUARD selection process for clients, aligning with ISO IEC 25010 goals of usability through efficient task completion, where we have a mean score of 4.55 and a clear error prevention with a mean score of 4.6. And next is our specific objective on the two-way rating system. So the implementation of a two-way rating system fosters transparency and accountability, resulting in improved performance and client satisfaction, where we have a mean score of 4.77 for time behavior. Now, this is also in line with ISO IEC 25010 particularly on performance goals. Next is our specific objective for the administrative processes. Seamless integration of administrative functions within security. This includes user registration, request approvals, account management, report generation. And these all facilitate toward smooth administrative processes, with respondents agreeing on the ease of feature maintenance and updates. We respectively have a mean score here of 4.48, 4.58, 4.59, and 4.65. Now, this particular specific objective aligns with ISO IEC 205010 maintainability. Now, lastly is our specific objective for security measures. The implementation of robust security measures ensures data security and confidentiality, with respondents strongly agreeing on the system's ability to maintain information confidentially with a mean score of 4.49 and prevent unauthorized data changes, mean score of 4.61, meeting the ISO IEC 25010's security goals. So next, let us dive onto the recommendations for future researchers for the security system. So firstly, our recommendation is enhanced scheduling and attendance tracking. So firstly, we recommend that future researchers develop a feature within the system to track detailed scheduling and daily attendance for the guards. This includes like better shift assignments, like their clock in and their clock out times, and break durations. Also, other din po dito sa enhanced scheduling and attendance tracking is yung parang meron po silang calendar or parang list po ng parang shifts po nila everyday para natatrack po ng guards kung ano po yung schedule nila for this specific day. Next naman po is our streamlined guard replacement process. So, nire-recommend po namin na mas gandahan po yung process sa guard replacement. Since sa current iteration po ng security system, kung nakita po kanina sa guard replacement, pag yung agency po replace po sila or remove ng guard, meron pong automatically ina-assign na next available guard. So gusto po namin to i-streamline kasi gusto po namin i-improve na maging factor din po yung proximity kung kano po kalapit yung kapalitan na guard sa sa location, like yung skill set nila, nag-align din po ba to sa initial request ng client. And then yung availability kung yung shift po ng replacement guard ay nag-align din sa initial request. Kasi sa current po, yung next available guard lang yung pinaprioritize pag nagpalit po ng guard. And next po is our inclusion of guard hiring process. So as we can, sa scope and limitations po, hindi po naman in-include yung guard hiring process since currently po sa Philippines ay tumadaan po sa contact of security guards and security agencies pagdating po sa hiring process. So, nag-recommend po kami po mga researchers na mag-integrate ng hiring process ng guards sa security system. So, ang goal po namin is to streamline recruitment efforts for both security agencies and guards na nag-seek ng employment opportunities. By incorporating a dedicated part of our system for guard recruitment, security can serve as a centralized platform
where guards can browse job listings and they can submit applications, and security agencies naman can manage job postings, they can review guard applicant profiles, and they can facilitate the hiring process within the same system. So, malaki po yung magiging scope ng security system sa pag-include po ng guard hiring process. And next recommendation po is expansion of geographical coverage. So the researchers recommend extending the geographical coverage of the system to cater to security agencies and clients operating in other regions, not only in the Philippines, but the rest of Southeast Asian countries. So collaboration po with local partners and stakeholders will allow better system customization in accordance with specific regulatory and operational requirements in different geographical areas. What we mean po here is sa future researchers, mas maganda po kung magkakaroon po ng different version for every region. Since every region po magkakaiba po sila ng state laws, ng regulatory requirements, ayun po. Currently din po kasi for the system we made po is parang nakasadya lang po ngayon siya sa isang agency pa lang po, and then marami pong clients and of course marami pong courts. So kasali din po dun sa expansion of geographical coverage is parang magkaroon din po ng option para po Maraming agencies. para po maraming agencies din po na makagamit ng system. So next naman po is yung data validation and bulk data entry. So the researchers recommend implementing features to streamline the initial data input process for security agencies, including bulk import options. So hindi na po one by one mag-i-input ng data. Data validation checks, for example po, like yung NBI clearance, like for future researchers, possible po na mag-implement po sila ng model kung saan automatic na po nilang chinecheck yung mga IDs kung valid ba talaga to or hindi. And if may misleading, tsaka lang po magkakaroon ng manual checking. So ito po, yung bulk data entry, nakaka-eliminate po to ng maraming oras na mag-input po ng isa-isa, and next yung data validation, ganun din po na hindi na po siya i-review one by one. So finally, our last recommendation is integration of payment method. So we recommend developing and integrating a secure payment method or system within the security platform to facilitate seamless financial transactions within agencies, clients, and guards. So currently po kasi sa current iteration ng security system, sa scope po namin is wala po yung payment system, and sa discretion na lang po siya between the client and the security agency. So mas maganda po siguro in the future researchers po, include po nila yung payment. So like mas included na po siya within the system para hindi na po sila lalabas ng system pagdating po sa mga concern regarding payments and kung ayun po. So, for the conclusion naman po overall, so the system po excels across all the ISO 25010 dimension with the mean scores ranging from 4.55 to 4.64, which demonstrates outstanding performance. And as the overall mean as well with 4.59 mean confirms that the system aligns with the ISO 25010 standards that we have used, which is the usability, maintainability, security, and performance. And then lastly, the security has successfully met the user needs and the specific objectives as evidenced by the survey data and respondent feedback. Yun lang. To access security, you can scan the QR code or search the nashdeveloper.pythonanywhere.com. Yun lang po. Thank you. Hello, audible pa po ba? Yes, hello. May questions lang ako. Hindi ko lang alam kung na-discuss nyo to. Na-address na ba yung filtering about locations or skills ng guard? Opo, sa yung previous tool defense po implemented na po siya, and yung Okay. nasa revision matrix po na i-include na rin daw po yung Yung gender. yung gender.
So yun po yung nasa rep matrix since existing na po yung certifications po. At saka yung ano, yung isa, yung unbook or book guard. Halimbawa ako, hindi ako nabubook ngayong araw na to. Na-address na rin to, no? Ano po ulit, sir? Sorry, ano po? Halimbawa ako ay 10 kami. Madalas ang nasa-select yung 3 lang. Paano naman kami 7? Na-address na ba yun? Bale, Opo, dyan po sa papasok yung aging algorithm. para hindi po like nababias po sa mga high rating guard. Okay. Sige, yun na lang antayin ko if ever. Okay po. Okay po. Thank you. Thank you po. Aging algorithm. Presentation. Representation. Ayan. So sa akin so far, ano naman po, okay naman po na-address naman lahat nung nakita sa revision matrix. Tsaka maganda yung presentation, no? So congratulations to the group, no? Nasunod-sunod nyo ng ayon sa dapat na i-present. So thank you. Thank you po. Thank you po. Sa akin naman, ako yun eh. Ang tanong ko lang, kasi yung recommendation nyo, medyo hassle eh. Kasi, ang recommendation nyo, yung una lalong recommendation, para namang walang ginawa yung sistema nyo. Kasi wala pa existing data. Balik nyo dun sa presentation sa PowerPoint, sa recommendations. Dito po kasi, Hindi, yung streamlined guard replacement process. kasi po, Bakit nyo inilagay yan? Eh, di ba yan nga yung ginagawa nyo? ano po kasi, yung current lang po kasi namin is Man- yung next available guards lang po. So, parang ang gusto po sana namin is yung... Hindi, parang ang sinasabi nyo, ang pangit ng scheduling nyo dyan. Hindi naman po Hindi po sa schedule kasi yung ito po yung guard replacement parang in case lang po ng emergency siya currently. Like pag bigla namatay yung guard, sinong papalit? So ang ginawa po namin is yun nga po yung next available guard po yung matic na nare-replace. Hindi, may sinabi sa inyo kayo na ano eh, hindi siya naka-align dun sa schedule. Bakit mo marireplace kung hindi naman naka-align dun sa schedule ng company? Ay, baka may na-mention po Hindi, kasi. di ba yun ang pagkakasabi mo? Sabi mo, yung susunod na i-hire, kailangan naka-align dun sa request ng company. Iisip ko, bakit mo naman papalitan ng gwardiya na hindi naman naka-align dun sa request ng company? Eh di parang walang nangyari dyan. Opo, parang pinalitan lang po Siyempre, kasi. ang pipiliin mo dyan, yung naka-align. Alam nga namang, basta na lang mayroong mailagay. Siyempre, yung naka-ano nyo, yung nasa, kumbaga, yung walang Criteria na may. schedule, supposedly, open time siya. So, kung ano man yung naka-align ng kailangan ng company, ibibigay nyo yun doon. Kasi open schedule siya, hindi siya naka-schedule eh. Okay po. Saan ka ba kukuha ng replacement? De, doon sa walang schedule, di ba? Bali, Opo, tama sa po pala available. yung nasa ano po. Tama. Oh, bakit meron kayong ganong sinasabi, di ba? Inaano po kasi sana namin parang may iba pa pong factors bukod po sa availability lang for Kasi guard Hindi replacement. yun. Mali yung sinabi nyo yun. Kasi kung sinabi nyo yun, bali walang kwenta yung binibigay nyo sa aming system ngayon. Okay. Okay po. Noted po, mali po yung phrasing. Diba? Opo. So yun, kung yun yung nakalagay sa document nyo, ay mali. Pag nabasa yan, sabihin, ay wala naman palang kwenta tong sistema na to eh. Ayun, ang dami yung ginawa, ang dami yung sinabi. Tapos yun yung mangyayari. Okay. Nandito po sa chat yung sinabi nila sa document. Sige, Alin? para ma-specify lang. Basahin niyo ulit. Ano nakalagay? The researchers recommend enhancing the existing guardrail by integrating different factors such as the dynamically assigned substitute guard. Hindi naman ano ang sabi nyo lang proximity, yung lapit siguro nung gwardiya dun sa company. Skill set and availability. Pero class, mali din yan eh. Ibig mo sabihin, nagbibigay kayo ng gwardiya na basta makapalit lang. Siyempre kasama talaga yan dun sa ano, yung skills niya. Opo. Ah. Pag ito nilagay nyo, ibig sabihin, wala pa rin kwenta. Dapat yung mas malalim pang ano, Well noted po yung malalim point. pang recommendation dyan.
Dahil para kasing binabash yung gawa niyo, wala kayo nito. Binatch nyo yung gawa nyo. Okay Tinuturan po. nyo. Okay po. Noted po. Okay. Integration of payment method, well, data validation. Ano yan, bulk data entry na yan? Ano po? Di ba po ngayon parang isa-isa pong like nag-entry. Bawa ikaw po si agency. Like isa-isa nyo pong ini-input Ini-input. yung bawat guard. So I think pwede na Oh, po like bulk data entry. Siguro po kung ang agency meron silang CSV or something existing database, pwede po silang i-import na ayun po. Halimbawa, may siya isang daang guard. At one click po, na-import na po yung 100 instances po ng pero guards. depende yon dun sa CSV niya, kung tatama dun sa template, dun kailangan yung data. Opo, yun nga po. Ayun po. Eh Kaya, talagang pupunta kayo sa initial na isa-isa. opo. Okay? Not unless gusto nyo i-input lang sa Excel according dun sa columns na kailangan nyo dun sa table nyo. Opo. Diba? Ayun, isang questionable din yan sa akin. Sa data integration yan eh. Opo. Diba? O ano pa yung susunod? Natatawa ako sa mga conclusion nyo. Recommendation nyo, ano? Okay. Bakit nauna ang recommendation sa conclusion? Nabaliktad po kasi yung Nabaliktad lang po yung Oh, sila. nabaliktad nga. Kaya nga nauna eh. 'Di ba? Pero mali 'yun. Hindi Opo. dapat kayo magre-recommend bago magko-conclude. Opo. Opo. Okay? O sige, 'yun lang. At yung data nyo, yung iba kasing titingnan ko, hahanapin ko pa 'yun dun sa bibigay nyo sa akin na ano, no? Paper. Na text, na document. Okay? Sige. Okay po. Wala na akong tanong. Ma'am, hanggang anong oras po kaya kayo sa PUP po ngayon? Para po mabigay po namin yung paper po. Okay. Sorry. Ma'am, sorry po. Ma'am Sagum po. Hello, meron bang nagpalalamove agad sa akin? Kasi Um, hindi nyo ako maaasahan na naandito, tapos kukunin ko. Ayan, oh, may nagpapapick up ngayon sa akin. Ay, Di hindi ba po. Baka sabi ko, yung anytime na lang na kailangan? Bali hindi naman po necessary na ito. Oo, ito, nandito. Ito, paano ko kukunin? Wala akong uutusan. Ma'am Vivian, pakipakuha na lang. Hindi ko pwedeng ikunin to. Sabihin ko paano. Sandali lang, ha? Naguluhan tuloy ako ngayon bigla. Bali, paano po ba, ma'am? Kailangan niyo po ba Sandali, ng kausapin ko muna yung lala mo, bro. Ay, sige. Ma'am Marie, pwede pong ipasuyo sa guard. Sa gate. siguro bukas na lang para Maria. Um, Ay, umalis si Ma'am Maria. Not unless required talaga yung hard copy. Pero kung hindi naman, pwede ba si Google Drive na ang basihan? Hindi pwede. Yung sinabit nilang Google Drive files. Ni Ma'am, mas preferred po talaga ni Ma'am yung ni Ma'am Ria yung mismong hard copy. Pero yun nga, Oo. lang pinadala. Pero sabi niya anytime naman na po na pwedeng mapadala. Okay, so isend ko na lang ulit yung sinend mo, Ma'am Ria. So, sa Bali, group pwede 5. po na ang Papadala isubmit. na lang. Papalalamove nyo na lang. May address naman binigay si Ma'am Ria. Pwede pong bali po ang ipadala na lang po namin kay ma'am if ever is yung kasama na po yung mga revised po namin na or yung current version po. Ma'am Ria. Ay, Sige na po Ulit. ng kukuha ng document. Ay, Ma'am Marie. Ma'am Vivian, meron bang taga Cavite? Sino daw taga Cavite sa inyong tatlo? meron Hindi. po group, yung last group po and Ay, yung sa ano, second sa group ating po. tatlo. Kasi Ay, sabi kayong niya tatlo lang? cancel. Wala, wala. Bakit, di ba, Wala hindi daw. ko naman sinabing today, sabi ko kung kailan lang pwede. Kasi naloloka ako ha, bakit naman ako tatawagan ng Lala Move?
Sabi ko lang kung kailan pwede, bakit ako pupuntahan ngayon ng Lalamove? Paiwan na lang sa guard. Nagde-defense tayo ngayon. Sabihan na lang po na, Dapat sila na lang. Huwag na akong patawagan kamo kung hindi nila kaya. Huwag na nila akong istorbohin. Apo. Bale, pwede po ma'am nang isubmit na lang po namin sa inyo face-to-face is yung kasama na po yung revised po namin ngayon po sa final. Hindi. Or yung current pa rin po ngayon. Paano ko naman gagawin yan? Ay. Paano ko mababasa? Ayun nga po, kung Paano pwede ako magre-recommend? At bakit mo magiging final kung wala recommendation ko? okay po. Sorry Okay po. Dinina lang po namin. Huwag niyo akong madaliin. Okay po. Sorry po. Napipika ako kasi pakisabi nga doon sa mga kaklase niyo, huwag magpabigay sa akin ngayon. Sabihan po na. O tapos nagde-demand pa sa akin yung lala mo, bakit daw magpapa-deliver tapos hindi ko kukunin? Sa guard na lang po, paiwan na lang daw. Ma'am, hindi ko rin po makukuha Ah. sa gwardiya. Kasi kung galing po ako sa kotse, bababa pa ako. Syempre, pag kotse, dire-diretso na kami pa uwi. Hindi naman po ako naglalakad. Not unless ibibigay sa akin dito sa room ko. Okay, when is the day? Kailan day para mag-send Ma'am, sila? araw-araw po na andito ako. Kaso, ma'am, ba't ngayon Umaga. ibibigay? Meron akong klase. Kasi O siya, kausap ko bukas po na kayo, lang. nagde-defend. Pwede bukas na lang ng Ako po rin umaga. maaayos. Opo. Alright. O, tomorrow na lang. Yun na Isisend ko sa lang. inyo yung information for the Lalamove delivery or Grab. Pero Okay? pwede rin naman Opo. Kasi kami na hindi po ko kaya mag-deliver. ngayon. Kasi Yes po, yun na. after this, di ba, may klase po ako. Kung May papasukin kayo klase ng po guard, kasi edi ako kayo na eh. mag-deliver. Punta kayo kay Ma'am Sago. No? Okay. Kasi Okay po. bawal, di ba? Bawal Mas ang madali. estudyante sa loob ng PUP. Naka-online tayo. Baka Bawal magka-problema ba? pa kayo. Bukas na Okay? lang, pa-deliver nyo na lang sa Lalamove sa umaga. Anytime sa... Oh, yun. Okay na kay Ma'am Sago. Kasi Sige, bukas, pakistop teka, share. may klase pa rin kasi ako bukas ng teka, hindi ko alam yung klase ko. Basta if ever, pakisabihan mo na ako, bibigay ko yung schedule ko sa klase ko, ha? Sige. Huwag ngayon, Iintay ko kasi na lang ang yung hirap schedule mo. nagugulo ako, pabalik-balik, di balik kung pwede. The fact na hirap na ang kumuha kahit nga yung mga kung ano man ino-order ko, hindi ko pinapadala dito sa PUP dahil nahihirapan ako magpanik-panag. Ma'am, wala pong elevator. Hanggang ngayon, utang na loob. Opo, ang blood Nasira na. pressure. Ang blood pressure ko po, hindi ko Stressful. po pabalik-balik. Hindi Mahirap. ko. Mabibigat Kung yung halimbawa po, paper. apat na grupo yan, 4 na beses po ako magpapabalik-balik, ma'am. Sige, Diba? iintay ko na lang yung iyong Sige po. advice, Ma'am Ria, kailan sila Opo, magpadala. hindi ko po kaya Okay, yung ganun. Thank stop you. share na para last group na tayo. Paki-stop share, tas mag-screenshot, Jerry, Nash, tas send nyo na lang sa messenger yung inyong ating, picture, photo. 1, 2, 3. Okay? So, Okay na po. hintayin nyo na lang yung message ko kung kailan pwedeng padala para sabay-sabay na lang pick upin sa guard kung saan man. Okay? Sige, you can leave now. I will ask the last group to join. Bye. Thank Bye you, po. Doc. Thank you Thank po. you, panel Thank you po, members. panel members. Hello, Ma'am Vivian. Paano ba ang dapat gagawin? Kasi sana isang kuhaan lang. Tapos, pwede kong ipautos dito sa mga naanditong bata na nasa laboratory room. Mahina ka po. Mahina po. Isang pick up lang, Tama. dadaling pagkaya, so paano? Pag ipapalagay natin sa guard, baka mamaya mawala. Sige. Iintay Paano ko ba na lang ang gagawin natin? ang iyong advice, kailan ka pwedeng mag-pick up doon para yun Hindi ang ma'am, kahit isasabay. nga po sabihin ko kung kailan, kasi di ba kung sabay-sabay, di ba manggagaling sa iba't ibang lugar?
Oo. Teka, ano bang best suggestion? Siguro nga ma'am, ang best suggestion, sabihin sa guard, tapos sabihin na lang sa guard na ipipick up na lang doon. Papapick up ko na lang sa estudyante. Yes, yes. Naka-envelope naman siya. Yes, Sealed. ma'am. Tapos Okay. ipapipick up ko na lang sa estudyante, ha, ma'am? Mhm, Kung mhm. wari bukas, basta bukas, the entire day, ibibigay kay guard. Alright. Papipick up ko sa estudyante dito ng mga bandang 3 or 4 o'clock para hindi mainit na mainit. Okay. So dapat schedule nila na dapat bago mag 4 or bago mag 4 nasa guard na. So 9 to 4. Mami, dapat bago mag 4 nasa bahay na. Ayun, nasa guard na. Kasi baka mamaya Oo. 4 nila 9 ipa-deliver. to 3. 9 a.m. to 3 p.m. Oo, ma'am. Nasa PUP na, Okay. ma'am. Alright. Okay po. Sige po. Okay po. Alright, group 9, open cam. This is now the Tiny Tots, the last group for BSIT 4-3 to present their capstone 2 results and findings. Okay, can you open cam, Jmar, Erica, and Delby? Let's start now the presentation. Share screen na ha. Group 10. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. We are group 10. Our title is Tiny Tots Preschool Management System with AI Chatbot. With Bautista Jmar Ganiban, Maria Erica Ganiban, and Delby Namoro. For our introduction, an enrollment process to be a challenging task, and creating a platform that will be able to streamline the process will revolutionize the enrollment process. Franset 2018 grades of the students will be beneficial for both the parents and the students, since it will help to track the progress of the students and boost their confidence. Next, for the statement of the problem. So both the parents and preschool directors are impacted with the issue of the parents having difficulty when it comes to finding the right preschool for their children and the lack of coordinated structure or system. So parents experience stress as a result, while the administrators or the school staff experience inefficiency. So a solution should offer a centralized preschool data or platform with a user-friendly interface, enhanced registration procedures or enrollment process, and a streamlined communication. For the general objectives of our system, the purpose of the preschool management system or Tiny Tots is to streamline and enhance the administrative, operational, and educational processes within a preschool or early childhood education center. The Tiny Tots aims to improve communication, increase efficiency, and support decision-making for preschool administrators, teachers, parents,
and students. By integrating various functions and tasks into a centralized platform, a preschool management system helps create a more organized and effective monitoring of children's performance. For the specific objectives, first is to integrate geolocation services which solely aim at enabling the parents to view available and partner preschools from their location. Additionally, to evaluate the existing preschools available in the area, a review and rating system that allows them to provide feedback and share the experience will be incorporated. Second is to propose a preschool management system to store and organize preschool-related data such as enrollment, payment of tuition fee, and grades of students efficiently. Third is to identify the requirements in the data security and privacy for review and ratings of parents of PMS or Tiny Talks. To implement a live video forum or use chatbot for parents inquiry. To apply Google Maps API to accurately search preschool location. And lastly, to assure user acceptance of Tiny Talks in terms of functionality, performance, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, and portability. For implementation procedure, number 1 is the preparation before system implementation. Added a functionalities in the system and edited some features suggested by the panel. And the second is the performance test in the system. And second one is the implementing the system accomplish system. Yes po, Ma'am. Ay, excuse po. Naipakita na natin yung mismong tool kung paano nyo binago yung mga kanina. Hello po. Nangyayin po ba? Nadinig po? Hello po, Ma'am. Ano po yan? Ayun po, yung sa tool, paano nyo yung mga revisions, nakita nyo na po ba? Kung paano po namin nakuha yung pong mga yung mga revisions nyo po sa tool. Yung revision matrix, Ma'am. Hindi pa po. Yun po muna. So simula po, doon tayo sa revision, yung revision matrix, tapos po, yung mga ginawa nyo doon sa mismong tool nyo po, na revisions. Bago Okay po, Ma'am. punta sa implementation procedures. Thank you. So, stop sharing ko po muna itong PowerPoint. Tatlo na lang talaga kayo? Tatlo lang ba talaga kayo? Yes, ma'am. Hello po, ma'am. Kita na po. Oo, kita na. So, dito po, ma'am, kay Professor Ria Sagong po muna yung nilista natin. Sulit po yung sa inyo po. Una po, ma'am, yung first is to replace sample subjects with ones more suitable for kindergarten that emphasize values and character development. Kagaya po ng kabutihang asal, pagmamahal sa bansa. Mga ganun po yung sinuggest ni Ma'am. Ito po yun. Ito na po siya, ma'am. Kabutihang asal, good manners, katapatan, honesty, pagmamahal sa bansa, environmental awareness, cooperation o pagtutulungan, pahigsama. Next is ensure transparent and accessible information regarding tuition fees and payment methods including promo and discounts. Dito po siya sa taas, ma'am. Promos and discounts available. Meron pong full payment discount, 5% off for full payment. Ito po yung transparency na yun. Early bird discount pag maaga po sa mag-enroll. At shipping discount kung meron pong kapatid na kasamang enroll dun sa nauna po. Next is add an agree label to the next
next to the checkbox for terms and conditions. Dito po yan, ma'am. Gawa po muna ng account. Ma'am, pagawa po muna account o diretso na po sa feature po mismo. Bali yung nilagay niyo po sa action taken, ipapakita niyo po mismo. Yung ano pa, ma'am? Yung kung nasa action taken na nilagay niyo po sa revision matrix, papakita niyo po mismo sa tool. Okay po, ma'am. So, diretso na po pala. Yung mabilisan lang. Thank you. Saan ulit yun? Wait lang po, ma'am. Hingin ko lang po yung credit. Kaya gawa na lang ng bago. Yes. Bali, ayun po yung sa number 3 po, yung suggestion po na add an I agree label next to the checkbox for the terms and conditions. Dun po sa registration, Ito na po, ma'am. hindi lang po siya na-highlight. Nandun po sa baba before completion po ng registration. Meron na po kami nalagay na I agree button or checkbox. And then number 4 po is implement a limit on section creation to manage demand effectively. So previously po, wala po kaming limit for the section. So kahit ilan lang po yung papasok na estudyante dun sa section na yun. So nag-add na po kami ng limit. And kapag na-reach po yung limit, hindi na po pwede mag-enroll yung student dun sa section po na yun. So, already taken pala. Ayaw. May confirmation pa yun sa email mo, di ba? Oo nga pala. Wala akong peke yung nilagay ko pong email. Gamitin So, mo na lang yung gawa na lang ba? yung kay Solis. Hindi ko alam yung password. Okay. Hindi ko rin maano yung database. Kaka-renew lang po kasi naman yung domain po namin. So, Ano pong nangyari? bali ma'am, yung credentials po, hindi ko po nalista ng ahead of time. Kaya hinahanap ko pa po ito. Ako na lang po mag-share screen. Yan. Hindi po kasi nakasave po sa... Jmar, ako na lang mag-share screen. Ah.
Ay, ano na pong nangyayari? Bakit napunta na tayo dyan? Ma'am, kinakomplete lang po yung sa enrollment kasi dun po sa number 4, ipapakita po namin yung sa section na part. Oo. Hindi nyo pa nagawa yon? Bakit ngayon lang? Nagawa na po ma'am. Wait lang po. Nagko-complete lang po. Bali, ito ma'am. Ayan po. So, before po, pwede lang pumili ng ng section as long as available siya. So, ngayon po, kapag capacity full na po, ayan po, mag-grade out siya. Tapos may nakalagay na capacity full. So, iba na po yung mapipili niyang section. And then, ma'am, jump lang po dun sa suggestion nyo po na yung number 1, allow users to specify the type of special needs for students on the enrollment form. So before po kasi kapag naka-yes siya, wala pong nalabas na field para po sa pag-specify po ng mga parents. So now nag-add po kami. Tapos pag no po, mawawala yung field. So, dito rin po sa payment, sa revision matrix po namin, sa number 6 po, na suggestion po ni Ma'am Sagum, implement a promissory note or remarks option for parents who are unable to process any payments or add additional information for it. So, implemented a promissory note or remarks option for the fee assistance. So, ito po yung namin, nilagay po namin. And then, yung sa po, yun nga po, yung sa promos and discounts, dito rin po siya pipiliin ng parents. Lalabas lang po yung available na discount. Tapos automatic na po siya magkakalculate kung ilang percent po. Sino mamimili ng discount? Po? Yung discount, ano yung sinasabi mo, hindi pipiliin? Kumbaga dito lang po sila makakapili ng discount po nila. Bakit Lalabas po yung available. Sino ang mamimili ng discount? Yung parents po. Bakit ako mamimili? Ilalagay ko yung pinakamalaking discount. Ma'am, kapag available po kasi yung discount, isa lang po yung pwede mapili, sabi po dun sa terms and agreements. Kasi pag dalawa po yung magpapatong, kaya ang ginawa na lang po namin, isa lang po yung pwede nilang mapiling discount. So, Hindi, bakit kayo ang pipili ng discount? Hindi ba dapat yung system yun? Ngayon ma'am, kapag doble po kasi yung discount, magpapatong po siya at hindi naman po yun sa mga preschools na namin, bali one promo lang po yung inaalaw nila. So, ang nangyayari po doon, yung system po, matik na po siya kapag kagaya po ngayon ma'am, ang date po ay April, kaya applicable po yung early bird discount. Pero kapag wala po yun ma'am, hindi po siya mapipin. And then ma'am, yung lalabas lang po kasi sa discounts namin kung saan po sila eligible. So since yung account po may previous enrollment na po. Yun ang dapat. Apo. Kung saan lang sila eligible, doon lang sila malalagyan. Ang point ko, bakit kailangan ko pa siyang early bird discount at saka sibling? Yes. Kasi po parehas po applicable. Kaya magkaiba yan? Ma'am, magkaiba po siyang discount. Kumbaga, pipili lang po si user kung ano po yung gusto niyang i-apply para po dun sa No. What I mean is, wag nyo nang lagyan ng ganyan. What I mean is, whatever happened, 5% lang din naman ang pwede. Opo ma'am, pero kagaya po nung kanina. Nyo? So kung may kapatid, bakit pa ako mag-early bird? Sibling na lang. So bali i-group po namin yung management na ang lalagyan nyo lang ng early bird, yung bago lang talagang nag-enroll.
Parang ano po O siya, kaya ma'am, pag yung nagbayad na lang, tsaka nyo bibigyan ng early bird. Yung ma'am, computation nyo, ang computation nyo would be may discount, tsaka merong hula. Bakit pa mamimili? ma'am, parang kagaya po siya nung sa I'm Shopee, ma'am, sorry yung mga ah. voucher. No, Meron po, kunwari kapag hindi ko meron nakita pong yung voucher, post. makakapili po depende doon sa availables. Tapos, nakalagay naman po doon kung ano. Parang ganun po yung, ano ma'am, nangyari dito sa system natin. Doon po Hindi kasi natin. magkaibang kategoro ang early bird at saka yung ano. Okay, magkaiba kasing category. I don't know. Siguro ako lang naguguluhan. Baka yung ibang panel hindi naguguluhan. Sige, okay na ako. Okay po. So, And then, next po Wait is, lang, yun. Ano ko lang yun dun sa discount niya. Kasi, di ba isa lang naman din, ginawa yung drop down, hindi checkbox yung mga possible discounts. Kasi, ang purpose nyo, isa lang yung pwedeng piliin. yes, ma'am. Oo, hindi, parang isa lang yung pwedeng may avail. Diba? Check back. Ba? yes po ma'am, isa lang po yung Isa ma lang, kaya drop down nyo instead na checkbox. Yes, ma'am. Pero yun nga kasi, may depende kasi sa business rule nila eh. Pero in reality, kaya kahit na may kapatid, kung maagang nag-enroll, pwede rin siya. Kumbaga magkaiba kasing category, parang yun din yung na gigels ko dun sa ano ni Ma'am Rian. Diba? So, pero kung sa business rule nila ay isa lang talaga, di isa lang talaga yung pinaka-applicable na lang. Pareho bang 5% lang or merong iba? Kasi parang ang point dito ay drop down ko siya. Tapos syempre mas pipiliin ko yung pinaka may mas malaking discount percent, di ba? O na lahat ay 5 lang naman. O merong iba na ano din, may ibang percent po ba? Na yun lang din yung nagigets ko dun sa queries ni Ma'am Ria po. Audible ba ako? Yes, ma'am, tama po ma'am Naire. Tsaka doon sa discount, 'di ba? Bakit kayo pipili? 'Di ba dapat ang system, halimbawa yan, pinili ko ay early bird. Sino magva-validate nun na ako ay eligible doon? Yung system na po yun, sir, automatic na po siya since eligible naman po yung user, kaya yun po yung pinapili. Pero kung kuwari, ang mangyayari po, iniba po ng preschool yung terms na nakalagay na 5% ang early bird discount. Kapag ginawa pong sabihin natin 10%, yun po, automatic na po yun. Ngayon po kasi same lang po sila ng price. Kaya So ibig sabihin, kung una ako mag-enroll, lalabas yan sa aking system o sa interface ko. yes, Tama sir. ba? Paano Apo. kung pag late na ako, hindi na to lalabas? Hindi na po, Hindi sir. na po. April po kasi Kung saan ngayon lang yung ano namin. Okay. Ba't ko pa i-checkbox? O ba't ko pa dapat naka-checkbox? Ayun na Yun lang lang po, naman sir. Oo, kasi yun lang naman yung maging eligible sa akin. Unless marami siya, yun yung nabanggit kanina. Pwede ba yun mag-double-double yung discount? Hindi O po, sir. nasa policy nila? Nasa policy po, sir. Kung ang purpose po nitong pagpili para isa lang po yung Isa lang. Opo. Okay. Mas maganda naka-checkbox. Okay pa, yun na lang po yung bago. So, next po is yung suggestion po ni Ma'am Naire na add quarterly payment options. So, before po, ang payment options lang or payment mode lang po namin is full payment, partial, tas month. So, in-add na rin po namin yung quarter. And then, ayun din po, yung sa cash payment, dun po sa homepage nila, makikita po dun na kung cash payment may discount din po. Or kung full payment po may discount. So kapag full payment po siya, may deduction po uli yung ano niya, total cost niya. Tapos pag partial, quarterly, or monthly, wala po.
And then next po is yung number 5, implement validation checks to prevent re-enrollment if grades haven't been received. So previously po kapag nagre-re-enroll po yung mga parents para po sa anak nila, automatic na po siya nagre-re-enroll kahit po wala pang grades sa iba. So ito po, lalabas po kung sino lang yung may complete grades or yung grades po ay meron na from first quarter to third quarter. Tapos yun lang po yung pwede mag-re-enroll. Tapos yung iba po, hindi sila makakapag-re-enroll. And then next po sa number 7, ensure the ability to print the student list or record as a report for record-keeping purposes. So ito naman po sa web admin side. So suggested po ni Ma'am Sagum na mag-add po kami ng list para po ma-track kung gaano kadami yung mga nadagdag sa preschool simula na naging partner sila namin or ng Tiny Tots. So ito po, enrollment list. Makikita po dito yung mga enrolled students. Gamit po yung system namin. And then next po is the rating system should utilize words such as outstanding alongside of the numerical grades. So dun po ulit sa sa parent side, before po kasi pure na numbers lang yung nakalagay. Kumbaga mas siya, hindi siya ganun ka-appealing pagdating sa mga bata. Hindi sila may encourage na pagbutihin yung pag-aaral nila. So nag-add po kami ng words para mas madaling maintindihan ng mga bata yung equivalent ng grades po nila. Wait lang. So ayan po sa remarks, outstanding. And then next po is Hello? Matanong ko lang, ang grade, etong Tiny Tots ba, ay ano ba, simula anong grade? Preschool ba ang kindergarten 1 to Ang kindergarten? preschool ba ay may 90, 90, 90, 90 na ngayon? sa isa po naming school, ma'am, na Doon na lang po namin binasa. sila. Oh, kala ko kasi dinidiscourage na yan eh. Kasi masyadong nagiging GC yung mga bata. Alam Yung ko sa star, iba star, daw, star lang ganun eh, di ba? yes. Sa ibang school daw po, meron silang yung mga stars, ma'am, ganun, or ABCD yung form. Pero nag-base po kasi kami dun sa client po namin na So, currently yung client nyo ganito talaga. Tapos merong ganito, ito yung mga subjects talaga. numbers po talaga yung basehan din nila. Oh, okay. Sige, sige. Thank you. So yun na po ma'am, yung part po dun sa tuition at po yung promo at yung discount. Yun po yung po nung last school defense. Yun na po yung nagawa po namin sa revision matrix. So punta na po ma'am sa sa PowerPoint po ulit. Delphi. Sa implementation po, report ni Delphi. For continuing po, implementing the system accomplished. Accomplished system testing and presentation in select preschool with their staff members. This disseminated survey questionnaire to target with their staff members. And second is disseminated survey questionnaire to target respondents. Next po is
Ito po, Erica Ganiban. Next naman po is sa demographics profile of respondents. So, out of 103 participants who participated with our survey, For 58 the next individuals. is the demographic profile of respondents. Types, yung ano po namin is, ayun, yung blue po is yung parent and guardian. 56.30% po yung nakuha namin sa survey namin. So, ayun nga po, out of 103 For the IT expert participants. po is 18.40%. And sa teacher Hello? naman po is Hello? 10.60%. And for Yes po, ma'am. the school Bakit administrator is nagdodoblet ni Lord Tamoro? 9.70%. And Pasensya sa po. school owner naman po is 4.90%. Yung nakuha namin na respondents po sa survey na. Next po is. Yan na po, ma'am. So, ano po. So, the results and discussion po. First is to identify the requirements in the data security and privacy for reviewing and ratings of parents of the So, base po sa survey namin na pinasagot sa 6.1 and 6.2 po ng part ng survey, nakakuha po kami ng grand mean ng 4.36 and 4.21 na ayon po dun sa Likert scale po namin ay napapasok po sa agree parehas. So, sunod po ay to implement a live video scheduling or use chatbot for parents inquiry. Nakuha naman po kami ng 4.16 grand mean. Nagkakalugan po, agree din po sila. To apply Google Maps API to accurately search preschool location. Ang grand mean naman po ay 4.26 at naka-agree po sila doon. Ito po ang sunod naman po ay to integrate geolocation services and enable precise location-based searches for nearby preschools. Additionally, to evaluate the existing preschools available in the area. A review and rating system that allows them to provide feedback and share their experience will be incorporated. Ano po naman to, specific objective na sa survey ay ang 1.1 at 1.2 na may grant na 4.27 at 4.23. Parehas pong agree ang verbal interpretation. Next and last is to propose a preschool management system to store and organize preschool-related data such as enrollment, payment of tuition fee, and grades of students' efficiency. Nasa 4.2 po ito ng survey namin na merong 4.28 grand mean na kakahulugang agree po ang mga sumagot po sa amin. Next po is overall result of the ISO 25010 survey. Ano po namin ay ang functionality, performance, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, and portability. At ang hatulan, ang verbal interpretation po ng gradment po ay agree sa lahat. At pag overall po, 4.23 naman po ang overall gradment din, agree din po talaga lumalabas ang ISO 25010 survey. Next is conclusions kay Erica Ganiban. So, in conclusion, the Tiny Tots website successfully addresses the needs of both parents and the preschools, streamlining the enrollment process and also facilitating an effective management for the student information. So, the study also identifies areas for potential enhancement, and there's also a significance for a continuous development for the website in order to optimize the user experience and adapt to the changing requirements of the preschools. Next po is for the recommendations naman po. Recommendations. We have 5, which is improving portability, utilize cross-platform frameworks like Flutter or React Native for application availability on both Android and iOS. Next is data analytics. Use advanced tools like Tableau for insights into student performance and administrative efficiency. Third is to enhance search capabilities. Introduce advanced search filters to help parents find preschools that match their preferences. Fourth is to the students' health tracking, which will allow secure storage and access of students' health and medical records for tracking such as height, weight,
and other allergies. Customizable UI, which is the suggestion of Ma'am Ria Sagum na enable preschool administrator to customize color themes to align with their branding and aesthetics. So, bawat preschool, pwede po silang mag-design na sarili po nilang UI. And yun lang po, ma'am, nagtatapos ang aming report. Bali yung sinabi ko sa inyo na dapat meron sa system nyo, nilagay nyo sa recommendation. Alin po, ma'am? Ito pong customizable UI. Bali, ma'am, ano po kasi, hindi na po sakop since ang project po na yan ay parang na po siyang WordPress. Hindi na po siya, malaki na po yung gagawin yan kagaya ng drag and drop. Parang lalabas lang po sa front end na madali, pero sa back end po talaga ay hindi po ang ganun kasimple gaya ng WordPress nga po na isang malaking kumpanya na ginagamit ng libo-libo rin pong kumpanya sa mundo. Kaya kung gagawa mo po kami ng ganun, ma'am, mas bagong project niya na po, o bagong thesis na po siguro yun, ma'am, since yun nga po yung purpose nun, parang nagagawa yun, hindi isang WordPress. malaki yun. Yung WordPress nagagawa po, yun, hindi isang malaki, napapagawa ko sa iba yun eh. ay WordPress po, ma'am. Hindi, yung customizable UI, kahit yung mga hotel, ganyan, tsaka ano, nagagawa yun, nasasama sa capstone yun eh. Hindi po siya kasing laki ng WordPress, ma'am, yung sinabi niyo po. Parang gano'n po yung, yun po kasi yung parang isang ano lang yun eh, module lang yun. Kung hindi po pala nagkaintindihan, ma'am. Sige na. Sige na, okay na. Ay, ano lang ako, para pa-go over lang po dun sa sa mga reports. Mga reports po. Yung mga reports na i-generate. Erika, dun sa preschool admin. Sa iba't ibang user type na Sige. Dun sa school administrators, yung bawat preschool dapat may listahan ng Ito po yung reports, ma'am. Bawat preschool po ay sections, meron po silang nakalista. Ang gaya nito po. Ito po bang ma'am? Yung sa preschool, yung plan yung enroll. Anong user type po ito? Sa school administrator po. So ano po yung mga reports na ma-generate niya? Sa preschool administrator po, pwede po nilang ma-generate yung list of students nila. Student list na bawat section. Kagaya po nito. At meron sa naman po nila, pag school administrator din po, meron pong mga list of enrollees. Nakalagay po kung pending for payment, enrolled o kaya po ay cancelled. Mga ganun po record na ma-generate. Sa naman po, web admin, meron po kami doon yung makikita po yung lista ng mga total po ng mga naka-enroll sa preschool. Bukod sa list, may total nakalagay sa dulo. Yes po, ma'am. Report form, yung report form po mismo. Meron kayo sa print, meron kang button na print dyan. Tama ba? Ayan, print student record. Hindi yan, Eric, yung lumabas kanina, may dalawang preschool. Preschool management data. Ito po ang list of enrollment. Nakalagay po siya dito sa baba. 87 po ang nakalagay na sample data namin. Saan po? Hindi ko po nakita sa screen. Yan, nasa taas.
So, pero nandito lang po siya sa mismong system. Wala pong na-generate na in a report format po. Pwede pong Like a i-generate. PDF file na nandun po siya. Tapos kung Meron, ano din po yung nabuview ko dito, yun din po yung lumalabas to. What about yung with regards to dun sa financial concern, yung mga tuition, yan. Cover pa rin po ba natin yun? If yes, nasan po yung report nun? So, ito po ma'am, meron po sila dito. Nakita po yung status ng payment nila. sa Pending, status lang. ma'am. Oo. Kasi How about isa-isa yung other po. financial report? Meron naman po ma'am, kaso pang ano lang po siya, pang isang kada members lang po siya, ay kada ano lang po siya student. Kaya ito, nakakita natin na yung view manage details po dito sa actions kay Rebecca Solis, payment pending for payment. Example po, sino yung makikita yung listahan ng mga students na due ang tuition for this day. Okay. Ma'am, wait lang po. Kasi sa isa pong ano siya, account, yung sa accountant. Ayun po. Ayun po. So, kita po dyan yung balance, payable fees, paid amount. Nafi-filter po ba siya? Ma'am, search by name lang po yung meron kami. Wala. Hindi, kasi 'di ba, hindi ko alam kung gusto ko malaman kung sino-sino yung mga estudyanteng due for at this date. 'Di ba? So, kung i-search mo ko by name, nasa na yung purpose na gusto ko nga malaman kung sino-sino eh. 'Di ba dapat bibigyan mo ko ng isang report na malalaman ko sino-sino yung mga estudyante para mapadalhan ng notice, 'di ba? Oo nga po. So, ang mangyari na lang po, Hindi ko i-search by name kasi hindi ko nga alam kung sino eh. Gusto ko nga malaman kaya humihingi ako ng report kung sino-sino. opo, yun lang po ma'am yung part na yan. Kaya ilagay na po natin sa chapter 5 recommendations ng paper namin. Para pag sa susunod po nagagawa ng project, pwede po nilang ma-implement yung kulang. Pero supposed to be, isa sa mga importante and basic basic report po yun para sa system nyo. Diba? So yun, kaya yung sa recommendations nga para kasing ang yung iba, pag hindi nagawa ng yun. Ay, Sir Loven? Yan. So, ang nangyayari kasi pag hindi natin nagawa sa system, lalagyan natin sa recommendation, which is hindi po yun ganon. Kung talagang dapat nakasama siya ng system natin, dapat nandun siya. Yung nilalagay natin sa recommendation are yung mga bagay na dapat na talagang wala sa atin pero for future enhancement. Pero yung mga bagay na dapat cover nyo po yun, hindi nyo yung lalagay sa recommendations. Gets nyo po? So kagaya nun, so bukod doon sa sinasabi kong report, ano pang ibang important reports na dapat ma-generate nyo? Lagay lang po namin yung mga due dates, ma'am, gano'n. O ano pa? So isa lang yun sa importanteng report, no, na dapat cover nyo, hindi cover ng recommendation nyo. Bali, ma'am, ang mangyayari po niyan, gagawin po namin yung tool at survey po ulit kami yan. Okay, gagawin nyo lang sa system nyo. Kasi yung main yung main menu nyo, wala doon yung reports. Diba? Kahit sa ibang grupo, yun yung nawawala eh. Kaya hindi natin nagagawa yung report generation kasi wala sa mga options yung report. Which is main main component po yun ng system. Yun. So yun kasi hinanap ko siya dun sa ibang group. So syempre hanapin ko rin siya sa inyo para balance kayong lahat, no. Pero yun nga po, importante po yun. So tama ba yung scenario yung sinabi ko kanina? Tama, 'di ba?
Gusto kong Yes malaman po, kung ma'am. sino yung mga hindi bayad. So, bigyan mo ako ng isang report. Ito pala yung mga hindi bayad. So, padadala ko sila ng notice. Hindi po ako magse-search. Sa filter lang po. Yan. Tapos, ina-report format po ang kailangan, ha? Hindi kung ano lang yung, sige, print payment list mo. Ano itsura niya? So, kung ano lang yung nasa form, ganun din yung itsura. Hindi po. May mga ika-capture po kayo dyan mga data na ilalagay nyo po siya in a report form. Tapos, ito yung merong generated by, kung sino man yung nag-generate dyan. Tapos, kung meron man kailangan pumirma, yan po, lalagay din dyan. Yan. So, yun po, no. Ano po tayo, aralin natin kung paano gumawa ng report. Okay? Sige po. Thank you. Yoven? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung ano din, kung meron sila dun sa may dropout or dun sa paid, kung if ever magawan din nila po. Sir, meron lang po kami yung withdrawal. Kumbaga magsasubmit Withdrawal lang. withdrawal letter. Okay, so if ever pasama na din. Thank you. Sir, reports po, sir. Yes po. Sige po. Thank you po, sir. Okay na po ako. Just in case, ano po, kung meron man ano pa, hahanapin ko po yun, no? So, hindi po ako pipirma dun sa final documentation na wala po yung mga maayos na reports. Thank you po. Okay po, ma'am. Thank you rin po. Doc B, mukhang okay na po. Alright, thank you very much. Okay, sige, mag-picture na po tayo. Sino pwedeng mag-screenshot? Erica ba? Delby ba? Or Jmar? Tapos send sa GC natin, ha? 1, 2, 3. Tayo na po, ma'am. Alright, so I will just message you. Mag-uusap na kami. You can leave now. Bye. Thank you po. Thank you po. Welcome. Hello po. Wala na sila. Ay, Jmar, naka-open, naka-join ka pa. Ay, ma'am. Sorry. Baliba na. Alright. Ma'am. Okay, tapos na po. Paano ba ang verdict? Wala pa, ano? Magbabasa pa kayo? Anong tingin nyo? Group 5? Ma'am, ano po ba, meron po bang ano to, kagaya nung dati na may 1 week silang mayroon po bang ganito? Yung, di ba kagaya po ng mga hindi incomplete before, may 1 week sila na para mapakita yung yung mga adjustments. Oo. Kasi mid-year graduation na sila. Hindi naman sila makakahabol na ngayong September. Ba't hindi po ba Deadline sila yata. naka-OJT? Oo. Naka-OJT na sila. Pero absent lang sila today kasi nga hinintay yung defense. Hindi, I mean, ma'am, hindi sila makakahabol for year-end graduation? Baka hindi. 19 daw ang deadline, sabi ni Madam Chair. Na-extend naman yan. Pwede ba? Ay, di sige, pwede po. Kaya lang, ma'am, yun nga, may mga kulang pa rin po. Yun nga eh. So, kung ano pong verdict niya? Group 5. Verdict mo na pass or incomplete. Ay, mali. Pass or withdraw. Ano ba? Nawala ka po. Chabi Ma'am po. Ria. Hello, Madam Ria. Nawala ka pong boses mo. Mama Ria. Disconnect si Mama. Knock. Hindi siya mute to, pero wala eh. Mama Ria, hindi ka po Ma'am, Ayan na. Okay na po. Napuputol. Chabi po. pa po tayo. Ay, ma'am, tanggalin niyo na po yung recording. Ay, tanggalin ko na yung recording. Stop.